Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Awit, Kabanata 25, talata 12 hanggang 14. Ang sabi po dito, ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan mga kapatid, no? So itong ating binasa, ito po yung kahalagahan ng pagtalima sa ating Panginoon, Diyos, no? At siyempre, kapag sinabi natin siya yung ating Panginoon, siya yung ating Diyos, ay napakahalaga yung pagtalima, yung pagsunod sa Kanya. Kasi kung hindi tayo marunong tumalimna at hindi tayo marunong sumunod, ibig sabihin walang kabuluhan yung pagtawag mo ng Diyos at Panginoon sa Kanya, di ba? Kaya nga natin siya sinusunod, kaya nga tayo nagpapailalim sa Kanyang kalooban, sa Kanyang plano, kasi kinikilala natin siya bilang Diyos natin. So sa mga taong nagsasabi na nananalig na may Diyos, at kinikilala na may Diyos ang kasanlibutan ito at sila ay naniniwalang may Diyos pero hindi naman sila tumatalima o hindi naman sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay pareho lang yan na yung pananampalataya mo ay hanggang sa bunganga lang at hindi naman nakikita sa iyong gawa, no? Kasi madali lang naman magsabing Kristiyano ka, madali lang na sabihin may pananampalataya tayo sa Panginoon, pero dapat din itong patunayan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa at makikita yan na naaayon sa kalooban ng Diyos yung ating ginagawa kasi yung sinusunod natin ay yung kalooban ng Diyos. Doon makikita na tunay na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon kasi nga nakikita si Kristo, yung mga itinuturo ng Panginoon nakikita sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. Diba? Hindi dapat taliwas, hindi dapat malayo doon sa itinuturo ng ating Panginoon yung ating pagsasabuhay. Kaya nga napakahalaga yung pagtalima sa kalooban, no, ng ating Panginoon sapagkat ang landas ng buhay kanyang matatalos. Alam naman natin, siya yung pinanggagalingan ng buhay at nagkakaroon lang ng halaga, nagkakaroon lang ng importansya, kabuluhan yung buhay natin kapag nasumpungan natin yung source, yung pinanggagalingan ng buhay at walang iba, ito yung Diyos, di ba? Kasi sabi, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina, may maganda ng plano ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, magaganap yung plano ng Diyos sa bawat buhay natin kung tayo tatalima sa kanyang kalooban. At paano natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Siyempre sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga nararanasan natin sa buhay. Kung magiging sensitive lang tayo at magiging mapagmasid, dyan pa lang sa mga nangyayari sa paligid natin, meron ng mensahe na pinapaabot ang Diyos sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Bakit sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, may mga bagay sa paligid natin na ginagamit ang Panginoon bilang mensahe na iparating sa atin yung kanyang kalooban. At siyempre, yun naman talaga ang dapat na desire ng bawat puso na naglilingkod sa Panginoon ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At sabi doon ay matatalos nila yung landas ng buhay. At ganoon naman talaga kapag tayo tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, makakasumpong talaga tayo ng buhay. No? Hindi lang buhay na sa mundong ito, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Siyempre, dalawa naman yung buhay na walang hanggan kapahamakan o sa piling ng Diyos. Siyempre tayo, bilang mananampalataya, yun talaga, yung desire ng puso natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi yung buhay na walang hanggan na nandun tayo sa kapahamakan at pagdurusa. So dito mga kapatid, hindi lamang tayo makakasumpong ng buhay, ang sabi doon, uunlad ang buhay. Diba? Magiging progresibo yung buhay po natin. Pag sinabi natin pag-unlad ng buhay, minsan ang tao tinitignan lang yung financial, material na mga bagay. Nasa tingin nila dahil wala naman silang masyadong maraming kayamanan o kaya wala naman silang masyadong material na bagay, parang pakiramdam nila hindi maunlad yung buhay nila. Hindi po ganun mga kapatid.
Much more na kapag nakay Lord ka, mas malaga yung pag-unlad sa spiritual na pamumuhay natin. Umuunlad tayo sa espiritu. Lumalago tayo, nagmamature tayo sa ating pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon. Yun ang mas malaga na dapat meron tayo, umunlad tayo. Yung ating kaalaman, yung ating karunungan, yung ating moral, 'di ba? Yung mga skills, yung mga bagay, mga gifts na ibinigay ng Diyos sa atin, ito yung umuunlad sa bawat isa sa atin, no? Umuunlad yung personal na karakter natin, pag-uugali natin, 'di ba? Mas mahalaga 'yan kaysa sa kayamanan 'di ba? Yung maganda ugali mo, yung karakter mo, no? Yung magkaroon ka lang ng mahimbing na tulog, mas mahalaga pa yun kaysa sa kayamanan di ba? Ano mo yung marami kang kayamanan, palagi wala namang kang mahimbing na tulog, di ba? Magkakasakit ka rin bandang uli, so hindi mo rin mapakikinabangan yung laki ng yung kayamanan. Kaya dito pag sinabi natin pag-unlad, hindi ito nakaano lang sa mga material na bagay o kaya sa pinansyal, no? Minsan kasi yun ang nami-misinterpret ng mga misconception ng mga tao na parang ganun pag sinabing pag-unlad. Hindi po mga kapatid. Maraming area sa buhay natin na talagang kailangan na kapag tayo ay nasa Panginoon, talagang pauunlarin ng Panginoon. Siyempre, much more and more yung character, yung attitude natin, yun ang pinakamahalaga sa Panginoon 'di ba? Yung pagsunod natin, yung maturity natin lalo na sa spiritual, sa ating pamumuhay bilang mga naglilingkod po sa Kanya. Sabi doon, hindi lang naman tayo yung ulad yung buhay, pati yung ating mga supling, sabi doon, at ang mga supling mamumuhay itong ligtas sa lupain, 'di ba? Nandun yung safety rin ng ating mga anak, no? Mga pamilya natin, hindi lang tayo yung umuunlad, pati sila rin. And the same time, ang maganda doon ay safe tayo, 'di ba? Kasi kung minsan kapag masyadong dumami rin yung pera mo, 'di ba? Mas nagiging ano nga yun peligro yung buhay mo, no? Kasi maraming lalo ngayon, maraming mga inggitera, 'di ba? Pag nakikita nilang umaasenso, parang gumiginawa yung buhay mo, minsan imbes matuwa sila sa iyo, parang naiinggit pa, sisiraan ka at gagawan ka ng mga kwento-kwento. So minsan ganun talaga, no? Lalo ngayon sa panahon natin, lalo kapag may pera ka, no? Huwag ka maglalabas ng pera mo na makikita ng mga tao kasi baka ma-hold up ka. Maging mitsa pa yon ng buhay mo. Hindi mo na maano ngayon dito sa Canada mga kapatid, no? Medyo sabihin natin na dati safe pero ngayon hindi na rin di ba? Kasi marami rin kasi pumapasok dito na hindi rin masyadong nai-screen, di ba? May mga record man o ano kasi naging parang open country rin kasi, no? Hindi pareho sa atin, no? Dumaan tayo sa proseso, di ba? Talagang may dokumento yung proseso papunta natin dito, no? Hindi pareho sa iba, sa iba na parang alam mo na, no? At sa naman may corruption So dito talagang hindi na rin nagiging ligtas. Pero kung yung pag-unlad ng karunungan, kaalaman, kagandahan ng ugali, siyempre hindi mananakaw yan sa iyo Di ba? Yung financial, yung material na bagay, pwede mawala yan sa iyo Yung bahay mo masunugan, wala na rin, di ba? Yun lang, siyempre may insurance ka. Kaso siyempre, kahit may insurance pa yan, babayaran pa rin naman, di ba? So problema pa rin Pero yung pag-unlad ng kakayanan natin, karunungan, kaalaman, 'di ba? Hindi kayang nakawin, no? Hanggang mamatay tayo, nasa atin 'yan, 'di ba? Pero siyempre, pwede nating maibahagi para mapakinabangan din ng iba yung mga nalalaman natin, lalo na siyempre sa salita ng ating Panginoon, 'di ba? So, sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. So tayo inaari na kaibigan ng ating Panginoon. Kung tayo sumusunod sa Kanya, tayo tuturuan ng Kanyang banal na tipan. Siyempre ganoon naman talaga di ba? Pag kaibigan mo, kung ano yung mga bagay na natututunan mo, mga nalalaman mo, binabahagi mo sa kaibigan mo di ba? Hindi mo pinagkakaitan ng karunungan, kaalaman, at naman yun kung anong meron ka, di ba? Pagkain o may blessing ka, ba inaalala mo yung kaibigan mo Ganon din sa ating Panginoon. Kung tayo tumatalima, sumusunod sa kanyang kalooban, pangako niya yun 'di ba? Na tayo ay kanyang tuturuan sa banal na tipan. Kasi the more tayo kasing marunong sumunod sa kanya, yun ibig sabihin marunong tayo kasi makinig, di ba? Kasi ang taong hindi marunong makinig, mahirapang sumunod. So, the more na natutuwa ang ating Panginoon na tayo ay turuan. Kasi yung pagsunod pa lang natin, ibig sabihin yun ay
marunong tayong makinig, 'di ba? Kung lalo na pag nagagawa natin ng tama yung kalooban ng Diyos, yung pinagagawa sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya, 'di ba? Kasi pag ang tao hindi marunong makinig, most of the time talaga mali yung kanyang application ng pinapagawa sa kanya, 'di ba? Kasi hindi niya naunawaan kaya dahil hindi niya naunawaan, much talagang nangyayari is mali yung kanyang magiging application. So sa ating pagtalima sa kalooban ng Panginoon, ito ay nagbibigay din ng kagalakan sa ating Panginoon na tayo ay turuan ng turuan. Kasi bakit? Kasi tayo ng mga tao, 'di ba? Kapag nagtuturo ka sa isang tao at nakikita mo na talagang pinakikinggan niya, and the same time talagang excited siyang pakinggan yung itinuturo mo, at hindi lang siyempre tayong nagtuturo, ayaw lang natin na hanggang doon lang sila sa pakinig, kundi gusto natin na nakikita natin sa kanilang pamumuhay yung mga bagay na itinuturo natin. Kapag ina-apply na nila sa buhay nila yung tinuturo natin, doon tayo mas nagagalak, doon tayo mas natutuwa, 'di ba? Parang sa mga coaching yan, 'di ba? Si Alex ngayon, 'di ba, sa tennis, no? Siyempre mas na tinitrain ng kanyang coach, no? Ganitong gawin mo, bla 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 bla, 'di ba? Pero makikita mo pag nananalo si Alex Iyala, 'di ba? Mas lalong natutuwa yung kanyang coach kasi nakikita ng coach niya na talagang ina-apply niya yung itinuro sa kanya. And the same time, syempre, nandun din yung skills din ng tinuturuan, di ba? Kasi syempre, hindi naman lahat maituturo ng coach Meron ka pa rin syempre na sarili mong diskarte ba? Meron ka rin skill na kahit yung coach mo hindi nila kayang ituro sa inyo yun kasi ano na yun nasa ano mo na yun nasa katawan mo na yun yung skills na yun 'di ba? Pero siyempre nai-improve sa pamamagitan ng mga experience ng paglalaro mo, 'di ba? So mas lalong matutuwa yung coach lalo kapag nai-apply mo yung itinuro niya, 'di ba? Kahit naman sa basketball, 'di ba? May game plan yung coach mo tapos hindi mo sinunod, sino ba naman matutuwa sa iyo, 'di ba? Kaya nga minsan maraming pinagagalitan ng mga player kasi bakit? Kasi hindi sumusunod doon sa doon sa plano ng coach niya, no, kung ano yung gagawin, lalo na sa mga crucial na mga situation, di ba? Ito yung tinuro, ito yung sinabi na dapat mong gawin, dapat sundin mo yon, di ba? Nandun yung cooperation ng bawat isa. Pag hindi mo sunod yung plano, siyempre, hindi matutuwa yung coach mo. Pero pag in-execute mo ng tama, at ayun nga, nanalo, mas lalong matutuwa yung coach na yun kasi marunong ka sumunod di ba? Mas lalong bibigyan ka ng time maglaro, di ba? Pero kung hindi ka marunong sumunod doon sa plano sa play ng coach mo, malamang baka sa susunod na laro hindi ka na pagpalaruin, no? So pang emergency ka na lang, no? Parang kung wala na talagang choice o wala na talagang makuha, doon ka na lang papapasukin, no? Parang sige, bahala na lang, no? Siyempre mahirap naman talaga na kapag meron kang player na hindi marunong sumunod, no? At at the same time, mahina ring maka-catch up ng instruction, 'di ba? Meron naman taong ganoon minsan na talagang naman yung pagsunod nandun Kaso yung problema lang yung hindi maka-catch up ba ng ng instruction, mahirap makaintindi. Ba? Kahit naman sa sa trabaho may mga taong masipag talaga magtrabaho, masipag. Yung nga lang kasi minsan kailangan mo talagang bantayan Kasi kahit binigyan mo ng instruction, minsan iba yung kailangan mo alalayan, di ba? Kung sa sipag, wala kang magiging problema Yung nga lang, kailangan mo lang talagang alalayan, Kasi minsan medyo mahirap sa makaunawa ng instruction, di ba? So dito, siyempre, kapag tayo ay tumatalima, sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, mas lalo siyang natutuwa sa atin. Kaya nga kung sinasabuhay natin yung kanyang salita, the more naman na lumalawak yung ating pagkaunawa, yung mga nalalaman natin sa kanyang mga salita. Na siyempre, ang matibay na pagkaunawa is yung itinuro sa atin ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating eksperyensya sa personal nating pamumuhay. No? Kasi ganoon naman talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga naririnig natin ay darating talaga sa time na ipaparanas ito sa atin para tayo mismo ma-prove natin sa sarili natin na totoo yung salita ng Diyos. Kasi mahirap din naman mangaral ng isang topic o ng ipangangaral mo na ikaw mismo hindi mo naman naranasan, di ba? Magiging hearsay lang yun, parang kumukuha ka na lang sa iba
'di ba? Iba pa rin kasi yung sarili mo, naranasan mo kasi mas iba yung diin eh. Mas mai-emphasize mo yung salita ng Diyos kasi based na dun sa experience mo eh, 'di ba? So dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto talaga ipalaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, sa ating buhay, napakalaga yung pagsunod, yung pagtalima sa kanyang kalooban, no? Kung talagang kinikilala natin siya na siya yung Diyos natin, siya yung Panginoon natin, dapat sinasabayan natin ng totoong pagtalima at pagsunod sa kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpahala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.